So dito po tayo sunod sa ating pag-uusapan mga kababayan ay kay Leandro Libeste na nabuljak siya ni Terry Ridon. Nabuljak po ni Terry Ridon si Leandro Libeste na anak ni Lorin Ligarda. Na ang sabi niya mga kababayan, hawak daw po ni Leandro Libeste, ni Representative Leandro Libeste, itong kopya ng mga DPWH leaks, no? DPWH listahan ng mga insertion na kung saan nandoon daw si Terry Ridon. So ngayon mga kababayan, according sa pinakita ko sa inyo kanina, wala po kayong nakita doon na kongresista. 'Di ba? Wala kayong nakitang kongresista kasi puro senador. So ngayon mga kababayan, ito po 'yan. Ano? Ito po yun mga kababayan, ang nangyari na kung saan ang sabi kasi ni mga kababayan, sabi dito ni Libeste kay Ted Filon, sa interview ni Ted Filon, na ang sabi may insertion si Ridon. Sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste na isa umano si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa mga pangalang may insertion sa DPWH ayon sa dokumento ng yumaong si Yusek Catalina Cabral. Aniya, aabot sa 150 million ang halaga ng road project insertion nito sa Pampluma, Pasacao, Camarines Sur sa ilalim ng isang kumpanyang Bicol Gold Rock. Hinikayat ni Libeste na tignan ang kaugnayan sa party list ng naturang construction firm. Naku po mga kababayan. Ma'am Selpa Glory, opo. So ngayon, mga kababayan, sumagot itong si Terry Ridon. Ito po, pakinggan ninyo. Diretsahang tanong, may naging insertions ka ba sa DPWH budget na sinasabi nitong si Congressman Leviste? Well, una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leandro Libeste. Kasi paano kung magkakaroon ng insertions na 150 million sa Camarines Sur for 2025 kung kakabalik ko lang po sa Kongreso sa taon po na ito. Yung pong budget for 2025 was crafted in 2024. Hindi pa ho ako congressman noon. So paano po ako magkakaroon ng budget insertion for Camarines Sur? Yan nga eh. Kung which is hindi pa kayo... Okay, tapos na usapan. Hindi naman pala siya congressman. Doon pa lang eh. Sa basically fake news. Si Leandro Libeste. Kasi very specific ho yung accusation niya. In 2 shows. Nung sabi niya, Congressman Terry Ridon made insertions of 150 million. Kung sinabi sa kanya na hindi pa siya congressman noon, hindi, yung party list lang niya. Yung po nga nagkaroon daw po na insertion. So, ibig ko sabihin, doon pa lang, touch move na siya. Ang sabi niya, 150 million na insertions na ginawa ko raw. So, paano mangyayari yun? Tsaka yun nga, sir, ang mahirap Wait dito. a minute, sorry na. Pero, how about your party list? Baka sila ang nag-insert daw. No, I can't speak for the previous, because a different congressman din. So, nagkamali lang siguro siya ng napangalanan. It's for him to say. Kasi sabi niya, he has a list. Hindi ba? Yeah. Na binigay sa kanya ni Undersecretary Cabral. So, ibig sabihin, how can we actually trust the list kung mali-mali yung actual statement Patay. ni Congressman Libeste? Ang mahirap Ayan dito, na. partner and congressman, is wala na si Secretary Cabral. Yun na nga. Kumbaga, paano pagbabasihan niya? Sino ang una magpapatunay na itong nilalabas niya list ay galing talaga kay Secretary Cabral? Wala na siya. LC, hello po. So yun po, yun mga kababayan. Sumagot na po si Representative Ridon. Paano nga po siya magkaroon ng insertion? Hindi pa naman siya congressman noong 2024. Ngayon lang siya nanalo noong 2025. So malamang yung 2025 insertion or budget na yan, tinalakay noong 2024. So ngayon mga kababayan, inanalo si Ridon ngayon lang 2025. So paano siya nasali nga doon sa 2024? So sa madaling salita mga kababayan, ito po ang katotohanan. Ang totoo po dyan, ang nanay po ni Leandro Libeste na si Lorin Ligarda ang merong insertion. Hindi po si Ridon. Alam nyo, sa totoo lang minsan, yung pagiging matalino nakakabaliw. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Minsan yung pagiging, hindi ako nagtaka na bakit binuto ninyo
yung mga ganitong kongresista na kulang pa sa karanasan. Pero sa bagay, paano ka ba noong magkaroon ng experience kung hindi ka mag-umpisa? So, sa bagay, habang bata pa, umpisahan nyo na. Pero, take note mga kababayan, hindi po porket magulang ninyo ay politician, ay magiging politician din kayo. No? Kasi minsan, alam niyo yung pangalan ninyo, dala ninyo eh. 'Di ba? Kayo ang may dala niyan. Apelyido nyo, apelyido ng nanay nyo, apelyido ng tatay ninyo, masisira kung nagkakamali kayo. And that is what Kiko Barsaga did. Yeah? Kiko Barsaga did. So, ang nangyari doon, sa mga kapalpakan, kabulastugan at kabaliwan ni Kiko, damay ang angkan niya. Maskin ang mga pinsan niya, mga kababayan, ay napapahiya. Which is, ganito din ang nangyari ngayon kay Leandro Libeste, na ang daming satsat, ang daming kuda, mali naman pala. Pero ang totoo pala mga kababayan na may insertion ay ang kanyang nanay na si Loren Ligarda. Pakinggan niyo po. Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? Katunyon First yan. time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At Putang ina. Hindi alam na nakalista. Alam niyo kapag kawatan, wala talagang kawatan na magsasabi ng totoo, mga kababayan. Halos talaga 100%, 110% sa mga kawatan sinungaling. Totoo yan, mga kababayan. Giselle Reyes, silo po dyan sa Binanganan Rizal. Ayan. Halos po, mga kababayan, sa lahat po ng mga kawatan, no? Ay mga sinungaling. Kita mo, isa ka sa nag-insert, tapos nung tanungin ka kung bakit nandyan ka, sabihin mo hindi mo alam. Parang hindi na ako nagtaka, mga kababayan. Kasi si Sara Duterte ganyan din ang sinasabi. Ito, bago tayo mag-proceed dyan. Tinanong daw ni Leandro Libeste, ang kanyang nanay na si Loren Ligarda, kung bakit nakasali siya sa insertion, hindi daw alam. So ngayon mga kababayan, which is ganyan din po ang sinabi ni Sara. Nung tinanong siya, bakit kayo nagkaroon ng maraming bank accounts? Eto mga kababayan, hindi din daw niya alam. Eto po mga kababayan, hindi niya alam kung bakit daw nagkaroon. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga nakapangalan sa akin. Ma'am Adrina, yung salamat po. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, 'di ba? Saan ka nakakita na ang bangko gagawa ng pangalan, tapos ilalagay yung pangalan ni Digong, ilalagay yung pangalan ni Sara, tapos hindi alam ng bangko? Putang ina. Bangko BPI. Bakit kayo nagha-hire ng mga employee na bobo? 'Di ba? Biruin ninyo. Have you ever heard or seen na merong mag-hire ng empleyado, nagagawa ka ng pangalan na guni-guni? 'Di ba? Kaya tingnan niyo mga kababayan. Katulad Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? katulad So, yan. ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? first time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At ang mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at Biruin nyo, pinakamaliit daw sa kanya. Ang pinakamaliit doon kay Risa Hontiveros, isang project lang. 'Di ba? Tapos sasabihin, alam nyo, sa totoo lang, wag na kayo magtiwala talaga mga kababayan, mga sinungaling talaga itong mga politiko na to. sabi niya, hindi niya alam ang mga ito. Pero kinukumpirma ko po na lahat ng tinignan ko ay nandyan sa listahan. Sa listahan ko po, meron akong sariling listahan. I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo.
na ang inyo pong ina, si Senator Loren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 bilyon ang kanyang insertion. O, putang Pasensya ina. na kayo ay. 'Di ba? Kita ninyo? Pinakamaliit pero 1 billion insertion. Kita mo? Saan ka nakakita ng pinakamaliit 1 billion insertion? Ha? Tignan mo nung sinabi ni Katunying, meron din po akong listahan, katulad sa listahan mo, biglang nahilaw yung ngiti niya. Ang nanay daw niya, ang pinakamaliit na insertion. Pero magkano? 1 billion. Maliit na bang 1 billion sa atin? Alam mo, sa totoo lang, kung may 1 billion ako, kahit hindi ako magtrabaho, nabubuhay ako. Kita ninyo? Pinakamaliit daw ang insertion ng nanay niya. Pero nung pinatunayan ni Katunying, maliit nga, 1 billion. Maliit nga naman, 1 eh. Pero, billion yun. Putang ina ha. Ulitin ko ha, mga kababayan. Pinakamaliit na insertion ang nanay niya. Yun ang kanyang insertion. Ito ha. Sa listahan ko po, meron akong sariling listahan. Nahilaw yung ngiti niya. I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo, na ang inyo pong ina, si Senator Loren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 bilyon ang kanyang insertion. O, di ba? Hilaw yung ngiti niya. Putang inang yan. Ha? Imposibleng hindi alam. Tapos yung insertion mo, 1 billion? Alam mo, sa totoo lang, kaya naintindihan ko si tatay, yung nanonood ng TV, tapos minamartilyo yung TV. Ngumiti siya, tapos nung narinig 1 billion, biglang ganun, 1 billion? Pinakamaliit daw, 1 billion. So kung pinakamaliit ang kay Loren Legarda, 1 billion, so paano pa yung mga tag 28 insertion, 30 insertion? Paano pa yung kay Aimee 28 project? Ha? Kung pinakamaliit kay Loren Legarda, 1 billion. Paano pa yung kay Aimee? Utang ina, Aimee. Kahit pa, unlimited botox na yan. Kaya naman pala mga kababayan, kumukuda ng kumukuda. Yung iba tumatahimik. Ha? Yung iba kumukuda, yung iba tahimik kasi nabibisto. Biruin mo yan, unlimited insertion, unlimited botox. Grabe no, 1 billion na pala ngayon, maliit na. Diba? Maliit sa kanila yun. No? Siyempre, sa mga libiste, yung 1 billion, maliit lang yan. Libiste, mga pera yan eh. Kaya, meron pa ang isang libiste na ginagano ni Wang Od yung bayag. Sino yung libiste na yon? Yung jowa ni Chris Aquino ngayon? Ginagano ni Wang Od yung bayag. Nagpatato, ginagano ni Wang Od, kinikis niya. O yung jowa ni Chris, di ba? Si Libeste? Mark Libeste ba yun? Ang pangalan nun? Ginaganon-ganon ni Wang Od yung bayag. Akala nyo, di ako nanonood sa internet? Naikot ko yung buong internet, buong araw. Habang wala tayong live, nanonood ako internet. Naghanap ako ng content. Akala nyo, umiikot kayo lang ako din. Diba? Napanood ko yun, diba? Ma'am Blue Butterfly. Totoo yan. Ay nako, boycott na lang natin sa 2028 election. Kakawalang gana sila. Kaya nga, Nets Pavilla sa Pantay. Hello po ma'am. Si Mark Libeste, half-brother niya. Diba? Ay nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Siya ba ang anak ni Loren Legarda na disowned niya dahil sa slate ng senators ni PBBM noong campaign? Parang napanood ko rin yun. Diba, Sir Michelangelo? Oo, kami sardina, sila lechon baka. Biruinin yun, no? Ako nga, yung ulam ko nga, alam mo yung nasa bote, yung tahong na inadobo, nabili ko sa TikTok. Oo, 1 linggo na namin ulam yun. Na gano'n, nakabote. Tahong, may alige, tapos may bangus. Oo, ganun siya. Ino-order ko, tag 150 yata. O di, 3 linggo na naming ulam yung bawat isang bote. Magsaing ka lang kanin, tutong-tutungin mo konti, tapos palamigin mo para pag naging bahaw na parang ano siya, parang halublat. Kuha ka ng yung ginisang tahong na nakabote. Sarap. Maalat-alat, matamis-tamis, alige. Kaya yung batok ni Kent, na puro
Allergy. Yung bato ko dito na puro sugat. Dito kasi talaga siya, bumubukol dito, masakit. Minsan may tumutubo dito na tigyawat 2, 3 dahil yan sa mga seafoods. Pag sa isda naman na inihaw o tinapa, ito kilikili ko sunog yan. Ito, iitim lahat yan dito. Hindi siya makate, nasusunog lang. Binuro yata yan. Opo. Samuel Labad. Abad, ayan. Totoo po. High blood for me. Sa akin hindi naman. Inom ka lang ng juice, Del Monte. Pagkatapos mo, juice na lang na may ice. So, wala siyang high blood. Yun nga lang, LBM ang labas. Kasi, syempre, tahong yun eh. Adobo, tapos juice. Tae ka talaga agad. Di ba? So, yun lang po mga kababayan. Yung ating live ngayon, no? Hindi ko po masyadong habaan. No? At yun lang po ating reaction kasi actually mga kababayan, alas 10 na. Alam ko maaga kayong matulog sa mga oras na ito kasi bukas, siyempre, pipila pa kayo, mamimili pa kayo ng panghanda ninyo. Di ba? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Di ba? Ayun, may nagsabi, Leo Dicano. Ayan, Merry Christmas, Sir Ken. From Montalban, Rizal. Ganda ng jersey mo. Baka naman. Naku, sir, yung jersey ko, sir, mura lang po ito, sir. Nabili ko lang ito sa sa Toby. Sa SM, sa Surplus. Mura lang ito. Ang totoong mahal yung nasa hindi ko na sabihin. Marami ka jersey dito, pero naku, sir, ang mamahal ng mga jersey ko iba. Mga collection ko. Ito sir, mga mura lang to. Bibili nga to dyan sa gilid-gilid. Oo, ay actually mga kababayan hinahanap ko pala yung bata dun sa Antipolo. Hindi ko alam yung lugar nila yung binatukan ng kapatid ni Pokwang yung tatay. Naikot-ikot ako sa Antipolo nung nakaraan. Napadpad ako dyan sa sa taas, sa Sumulong Highway. Paka-traffic pala dyan. Sumulong, puntang Cloud9. Ay, umakyat pa ako dun sa Cloud9, yung may yung may tulay-tulay doon, mahirap akyatin. Tapos nagkapi-kapi ako dun sa Starbucks dun sa Antipolo, sa harap nung Cloud9 malapit. Nako, ang sarap. Basta libre, masarap. So advance Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kababayan. Ang layo pala nun, yung ni tawag doon ni Pokwang, malayo pala yun. San Roque ba yun, Antipolo? Malayo pala. Sobrang layo pala doon. Para pinakatuktok sa bundok, malapit to sa simbahan. Malapit to sa simbahan ng Antipolo. Sabi ko, putra, kesa pakalayo naman pala. Galing akong Manila, umakit ako gano'n, apakalayo. Tapos, Diyos ko, yung gas ko, umubos ako 3,000 balikan sa gas. Ang pakalakas pala kumain ng gas ng Mustang. Putragis na yan. So, yun po yun mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. And Merry Christmas po sa inyo. And bye-bye. See you tomorrow sa sunod live. Bye-bye. Merry Christmas po.